haharap sa legal na aksyon ang sinumang nagpapakalat ng fake news na nagsasamantala sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Ayon sa Malacanang, si President Catarong magbabalita. Nagbabala ang Malacanang laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sitwasyon ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon sa palasyo, ang disinformation ay maaring makasira sa tiwala ng publiko, makagambala sa ekonomiya at maging banta sa public welfare. Tiniyak naman ng administrasyon ang zero tolerance laban sa mga ganitong gawain. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Dave Gomez, haharap sa legal na aksyon ang mga mapapatunayang sangkot. Binalaan niya ang sinumang sadyang gumagawa ng kwento at nagpapakalat ng fake news online na sila ay papanagutin ayon sa batas. Ipinaalala ng Acting Secretary na ang paglalathala ng maling balita ay may kaparusahang hanggang 6 na buwang pagkakakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Dagdag pa niya, kapag ginawa ito online, maaaring dumoble ang parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Binigyang diin din ni Gomez na ang pagtatangkang iligaw ang publiko tungkol sa seguridad ng enerhiya, supply o presyo ay ituturing na seryosong paglabag. Sinabi pa niya na ang Anti-Fake News Desk sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice ay magsasampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon o nagmamanipula ng merkado. Hinimok din niya ang publiko, media partners at iba pang stakeholder na umasa lamang sa official briefings at beripikadong impormasyon. Hinikayat din ang lahat na makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na maaring gamitin para sa pansarili o pampulitikang interes. Pinaiigting na rin ng pamahalaan ang pagmamanman sa social media at iba pang daluyan ng impormasyon upang matukoy at malabanan ang disinformation campaigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Catarong, SMNI News.